So yung ating lesson in our session today is all about logarithms and exponents. Enrichment lesson tayo, anak, no? So yung unang activity natin is how to convert the following to exponential form. So magbibigay ako ng mga examples ng logarithmic form. At ito yung unang halimbawa natin na kailangan nating may convert into exponential form. So yung diskarte natin anak dito is laging counterclockwise. Anyway, ang pagbabasa niyan is ganito ang estilo. The logarithm of the number 9 to the base 3 is equal to the exponent 2. So laging ganun ang pagbabasa natin. Now kung yan ay ating i-convert into exponential form, ganito lang ang diskarte natin para direct to the point tayo. Start tayo sa base na 3 and then erase natin sa exponent na 2 and then equate natin sa number na 9. Ang rotation natin is laging counterclockwise. So ang sagot natin dyan, kung ating i-convert into exponential form, 3 square is equal to 9. Wherein 3 square naman talaga is equal to 9 kasi nga 3 times 3 is also 9. And then for our second example, doing the same thing, rotation natin ulit is counterclockwise. We have to raise the base 2 to the exponent 5 and then equate it to the number 32. So ang ating sagot, 2 to the 5th power is equal to 32. Para sa ating third example, kung yan ay ating sasagutin, 3 to the 4th power is equal to 81. So ganyan lang kadali ang pagko-convert ng logarithmic form to exponential form. And then for our second activity, proceed naman tayo kung paano ba ang pag-convert ng exponential form to logarithmic form. Kabaliktaran ng ginawa natin kanina. So alimbawa, ito yung given natin. 3 square is equal to 9 and we need to convert it into logarithmic form. So same pattern, ang rotation pa rin natin is counterclockwise. Lagi tayo nagsisimula sa base and then number followed by the exponent. So kung susulat ko yan, i-format ko or i-convert ko sa log form, magsisimula ako sa 3. So ang basa ko, log 3, 9 is equal to 30, is equal to 2. Ang rotation clockwise, log 3, 9 equals 2. Senior cut ko lang. So yan ang pagkakasulat niya. Pero ang tamang pagbabasa, the logarithm of the number 9 to the base 3 is equal to 2. And then let's write the second example. 2 to the 5th power is equal to 32. So kung sasagutin natin yan, log 2, 32 is equal to 5. So doing the same pattern. So ganyan lang kasimple ang pagko-convert ng exponential to logarithmic form. And for our third example, 3 to the 4th power is equal to 81 ang ating sagot. Log 3, 81 is equal to the 4th power kasi ang rotation, again, is counterclockwise. Log 3, 81 equals 4. So ganyan lang kasimple ang pagko-convert ng logarithmic form to exponential form and vice versa. Ngayon naman madako tayo sa solving for the value of x ng given logarithmic equation. Sa ating given example number 1, the logarithm of the number 9 to the base 3 is equal to x. Ang x natin in this given actually plays the role of an exponent. Ang x natin dito is actually an exponent. Now, we have to convert this first, are given into its exponential form. Since natutunan na natin kanina kung paano pa-convert ng logarithmic form to exponential form, madali na lang yan. Ang ating first step, convert siya ng exponential form. At ang ating exponential form, again, yung rotation is counterclockwise. So, we have it now as 3 to the x is equal to 9. So ang next move natin, dahil ang inaanap natin na x is an exponent, kailangan ganito ang procedure. Kung 3 ang base na nakikita natin sa left-hand side, dapat nakakakita din tayo ng 3 na base sa right-hand side.
At magagawa lamang natin yun kapag ganito ang gagawin natin. 3 to the x is equal to, sabi ko kanina, dapat parehong 3 ang base ng left at ng right. So sulat ko na kaagad ang 3. Anong exponent ang kailangan ko nang sa gayon ay ma-obtain pa rin natin ang sagot ng 9? At nang sa gayon din, hindi mabago ang meaning ng ating given. So I need the number 2. Kasi 3 square is 9 pa rin. At dahil pareho na ang mga bases ng ating left and right ng equation natin, pwede na tayong mag-conclude na ang x is equal to 2. Yan siya ngayon. So 3 to the x is equal to 3 square. Therefore, x is equal to 2. Sa ating second example, naiba naman ang posisyon ng x. Ang x natin in this situation, now a number. Kanina naman, ang x natin is an exponent. In this case, number siya. Yan. Now, paki-convert nga anak sa exponential kung paano. Bethany? Hello anak, paki-convert naman sa exponential. 2 raised to 5 is equal to x. So tama, very good. So 2 raised to the 5th power is equal to the x. Yan. And then paki-calculate ang 2 to the 5th power. Ano ang ating sagot? So tama siya. Ang ibig sabihin kasi ng 2 to the 5th power is 2 times 2 times 2 times 2 times 2, which is actually equal to 32. So tama yung ating sagot. Now, pangatlong sitwasyon na maaaring ipaanap sa atin ang value ng x. Ang x na ipinapaanap naman ngayon is a base. So again, anak, paki-convert sa exponential. X raised to 4 is equal to 81. Very good. So x to the 4th power is equal to 81. Tama. Ngayon naman, kung kanina ang target natin sa ating example number 1 ay yung magkaparehong 3 ang mga bases, ang mga numbers, no? Ngayon naman ang target natin magkaroon tayo ng parehong 4 na exponent. Dahil ang x natin is naka-raise sa 4, ang goal natin ganito anak, x to the 4 is equal to an unknown number that is raised to the 4. Ano ba yung unknown number na yon? Na kapag ni-raise mo sa 4, equal sa 81. What do you think, anak? Ano yung number na kailangan nating i-raise sa 4 para makakuha tayo ng sagot na 81? Try ko ang 1. No? 1 times 1 times 1. Okay, very good. 3. Yan. Ang 3, kapag ni-raise natin sa 4th power, ang sagot pa rin natin is 81. At dahil nagawa na natin na pagparehasin ang exponent, mga exponent ng both sides, madaling salita, pwede ka nang mag-conclude na ang value ng x natin is equal to 3. So ganyan lang kadali ang diskarte sa pag-aanap ng x ng logarithmic equation kapag single logarithm lang naman ang nasa left-hand side. So napakadali lang. Naintindihan mo ba yung diskusyon natin, anak? Malinaw ba ang pagkakadiscuss sa iyo? Klaro ba, anak? Hello? Before we proceed to the next slide. Opo. Okay, very good. So proceed na tayo, no? Ito naman ngayon ang ating aaralin. Ito yung mga properties and laws of logarithms na kailangan muna nating matutunan. Yung una, the logarithm of the number m na naka-raise sa x to the base b is also equal to x log of the number m to the base b. Ang ibig sabihin niya, anak, ang exponent ng m, which is x,
ay maaari kong dalhin sa unaan. Kaya nandito yung x. Or vice versa, ang x pwede ko namang ibalik as an exponent ng m. Ulitin ko, no? Ang x pwede kong dalhin sa unaan, kaya meron tayo nito. Ang x naman ay pwede kong ibalik as an exponent, kaya meron tayo niyan. So pareho lang yung dalawang yan. Magagamit natin yan, anak, sa simplifying logarithms, yung pag-evaluate ng mga logarithms o kaya sa pag-express ng single logarithm. Importante alam natin yung mga laws na yan. Pangalawa, paano naman kung ang exponent ng number is a fraction like 1 over x? Same pa rin. Ang 1 over x, pwede kong dalhin as a preceding factor ng log bm. Pwede kong dalhin sa unahan, kaya meron tayo niyan. At pwede ko rin namang ibalik ang 1 over x as an exponent. Pareho pa rin ang value ng dalawang yan. So next one. X log of e times e. Okay. X log of e, e. Ibig sabihin, log of the number e to the base e. Kapag pareho ang base, anak, tandaan mo lagi, no? Kapag ang base at ang number parehas, automatic ang value niyan, 1. Then 1 times x is x. Another law yan. Kapag nagkaparehas ang base, sulat ko, no, base. And then the number, e is a number here. Kapag nagkaparehas yan, ibig sabihin 1 na lang yan. Then x times 1 is still x. Pwede mo lang alisin yung log. So, yun yung pangatlong law natin, no? So, we have those 3 laws. These 3 laws na kakailanganin natin sa ating discussion. Okay, para sa ating fourth slide, evaluate the following. Yan. Halimbawa, ito yung binigay kong problem. The logarithm of the number square root of e to the base e. Anak, kailangan balikan mo yung mga napag-aralan mo sa laws on radicals. Kung isusulat ko uli ang square root of e, ano sa palagay mo ang pwedeng ibang way na isusulat ko yan? May alam ka bang ibang paraan na para ma-rewrite ko ang square root of e? Okay. Meron akong susulat sa slide natin. Ito yun, anak. N root of a raised to m is also a raised to m over n. Yan. In this situation, ang square root of e, anak, bagamat hindi nakasulat ang square, automatic may index of the root yan na 2. Hindi na nga lang sinusulat kasi automatic namang square root yan. Ang e ay may exponent na 1 naman. Hindi man nakasulat. Na kung i-apply natin yung laws on radical na yan, ang m natin is 1. Ang n natin is 2. So, i-convert ko yan into exponential form. E raised to 1 half. Sa makatuwid, ito pwede kong i-rewrite yan ng log of e to the 1 half to the base e. Kasi nga, ito at saka yon pareho lang. Ito siya ngayon. Bilugan ko sila, no? Ito at saka yan, they're just the same. Hindi ba may pinakita akong law sa'yo kanina? Yung 1 half, pwede kong dalhin sa unaan. Yung property number 2 natin kanina, balikan ko siya, no? Ito siya. Yung second properties natin. Ang 1 over x, dinala ko sa unaan. Kaya 1 over x log bm. Sa situation natin dito, yung 1 half, nag-precede siya bago ang log ee. Yan. Hindi ba meron din naman akong law na ipinakita sa iyo na kanina na kapag pareho ang base at ang number, automatic ang value niyan is 1. Kaya 1 half times 1, 1 half.
Nagets mo ba siya, anak? Naintindihan mo ba? Nagets Hindi mo ba? masyado, sir. Okay, ulitin ko, no? Okay, isulat ko siya, no? Halimbawa, no? Ito. Log, baguhin ko yung halimbawa, no? Halimbawa, M. Cube root of M square. Ang sagot ko dyan, anak, convert kong muna ito into exponential form, yung cube root of M square, by following this rule. Log M raised to 2/3. M raised to 2/3. Kasi M over N. N root of A raised to M is also A raised to M over N. In this situation, ang M natin is 2 at ang N natin is 3. Kaya M raised to 2/3. Kaya naman ang 2/3, dadaling ko yan sa simula. 2/3 log M. Following the law na ipinaliwanag ko sa iyo kanina, ito base yan. Ito number yan. Nagkataon na ang base at ang number equal. Kapag equal ang base at ang number, automatic ang value na lang yan is 1. So 2/3 times 1, ang value natin is 2/3. Ang sagot natin sa ating problem na to, kung i-evaluate natin, ang ating answer is 2/3. Yung kanina naman, the log of the number square root of e to the base c, ang ating sagot is 1/2 after nating ma-evaluate. So malinaw ba siya, anak? Is it very clear? Klaro ba? Okay, next example tayo. Log 2, 32. So log 2, 32. Mag-isip ka ng number na, anak, no? Na kasi yung base natin is 2. 2. So gagayahin ko yung number 2. Anong number na kapag renace ko ang 2 sa number na yon, ang sagot is 32? Makakalculate yan kahit walang calculator, anak. Ano man ang makukuha sa calculator, kapag pinindot mo yan, yun din ang mahanap natin. Ngayon, ano yung number na pwede kong erase ang 2? Bakit 2? Kasi ang base natin is 2. Yung 32 ngayon, kailangan ma-express ko na 2 ang base and then aanapin natin yung exponent niya para 32 pa rin. Ano yung number na kailangan nating erase ang 2 para makakuha tayo ng 32? Okay, 5. Very good. So let me rewrite the log of 32 to the base 2 as log of 2 to the 5th power to the base 2. Layunin natin, anak, na ang base at ang number magkaparehas nang hindi naapektuhan ang number natin na 32. Kapag 2 to the 5th power, kinompute natin 32 pa rin. Tama? Ngayon, apply na naman natin yung law na napag-aralan natin kanina. Ang 5 is an exponent na pwede nating dalhin sa unaan. Kaya kung i-rewrite ko yan, 5 log 2, 2. Tama? Nagets mo ba hanggang dyan, anak? Malinaw ba siya? Hello? Clear ba, anak? Klaro ba? Medyo lang po. Okay, sandali lang, anak, no? Hello, continue natin, no? Binawalan ko lang yung aso. Okay, ulitin ko, anak, no? Dahil 2 yung base natin dito, kailangan ang nakikita din nating number is 2. So, nagawa naman natin. Kinopya ko yung 2. Sulat ko ulit, no? Ang given natin, anak, is log 2, 32. Let me rewrite it again. Log 2. Ang base natin is 2. So, ang goal ko ngayon is
Kokopyahin ko muna yung 2. Yung base natin is 2, kailangan ng number ko rin is 2. Ngayon, gagawa ako ng paraan nang sa gayon, 32 pa rin ang number na yan. Kailangan kong i-raise ngayon ang number into a certain exponent na kung saan ang makukuha pa rin natin is 32. Yan. So, 2 raised to the 5. 32 pa rin yan. Hindi pa rin ito naapektuhan. Ito at ito parehas pa rin. Kaya lang meron tayong law na ang exponent pwede nating dalhin sa unahan. So magiging 5 log 2. At dahil pareho na ang base at ang number, automatic ang value niyan is 1. That is why 5 times 1 is equal to 5. Ang sagot natin dyan, anak, is 5. Pindutin mo man ang calculator, log 32 divided by log 2, ang makukuha mo, 5 lang. Okay, ito yung mga hindi nasusulat sa libro, no? Ang tama at mabilis na pagko-compute kung hindi high-tech ang calculator mo, log 32 divide log 2. Unahin mo yung number, then followed yung base. Itong makukuha mong sagot. 5. Nag-guess mo ba siya, anak? Nag-guess mo? Opo. Okay, so next tayo. Okay, try mo nga yan, anak. Log 327. Anong gagawin ko sa 27, anak? Sa palagay mo? Okay, very good. Tama. Log 3, 3 raised to 3. Kasi nga, ang goal natin, magkapareho yung base at ang number. Yung number, kailangan nating i-raise ngayon yung 3 na number sa 3 din para 27 pa rin. And then yung 3, pwede ko nang dalhin sa unahan. 3 log 3, 3. At dahil may rule na kapag pareho ang base at ang number, automatic, 1 na lang yan. So 3 times 1, 3. So ganyan lang siya kasimple, anak. Kahit wala kang calculator, maaanap mo ang sagot ng logarithms. Yung mga eksakto. Malinaw ba? Klaro ba, anak? Okay, proceed tayo sa next slide. Express the following as a single logarithm. May shortcut dyan, anak, no? Kapag addition, ibig sabihin multiply. Sa taas yan, isusulat, anak. Kapag subtraction, ibig sabihin, gawin mong denominator yan. Halimbawa, ang sign ng term, positive. I-multiply mo yan, anak, sa taas. Sa numerator yan. O halimbawa, subtraction or minus sign, ang sign ng isang term. Ang ibig sabihin, sa ibaba yan, isusulat sa denominator. So, sample lang natin, no? Log 2, 32 plus log 2, 64 minus log 2, 16 minus log 2, 8. Kung yan ay aking i-express as a single logarithm, una, magsulat na lang ako. Susulat ko muna yung log. Yan. Log. And then, bracket. Gawa ko ng underline. Okay. Ang 32, dahil plus ang sign ng log natin, sa taas ko susulat yan. Anong parenthesis? Ang 64, dahil plus ang sign yan, sa taas ko susulat yan. Ibig sabihin, imumultiply yan. Ang 16, dahil minus ang sign yan, sa baba ko isusulat yan. Nakalimutan ko yung 2, no? May base na 2 yan. Yan, sa labas. And then yung 8, yung 8, minus ang sign, sa baba din yan. Simplify natin. 32 divided by 16 is 2. 64 divided by 8 is 8. 2 times 8 is 16. Sa makatuwid, ang ating sagot, log 2, 16. Yan ang ating single logarithm ngayon. Ang ibinigay kasing halimbawa ng yung teacher last time, puro mga algebraic expressions, no?
By this time, matutunan mo rin yung mga numbers. Malinaw ba siya, anak, kung paano? Klaro ba yung example number 1 natin? Hello? Opo. Okay, proceed tayo sa pangalawa. Ngayon naman, evaluate the given logarithmic expression. Kailangan natin mag-evaluate. Kung kanina pang-isa ang term lang yung ginawa natin, ngayon naman pang marami ang term. Yan. May dalawang solusyon ang ating given na to, anak, no? Yan, may dalawang solusyon yan. Kung i-evaluate natin yan, ha, yan pa rin ang given natin. So, may dalawang solusyon yan. So, yun ang given natin. Ang unang gagawin ko, express ko muna sa single logarithm. Yan yung kanina. Kaya lang, pinapa-evaluate na eh. Gustong makita talaga na sagot, number na lang eh. Wala nang log. At yan ngayon yan. Kasi 32 over 16 is 2, then 64 divided by 8 is 8. Then 2 times 8 is 16. Para ma-evaluate ko yan, yung ginawa naman natin kanina, anak, gagawin uli natin dyan. Di ba ginawa natin kanina yan? Ang 16 is also 2 to the 4th. At yung 4, nilipat natin sa unaan. Kaya 4 log 2, 2. At dahil ang log 2, 2 is also 1, 4 times 1 is 4. Yan yung solution number 1 natin. Another method dyan, anak. Meron pa kasi tayong isang method ng paghanap ng logarithmic expression ng value nito para ma-evaluate. Ang ginawa natin sa solution 1, na-express muna natin na sa single logarithm hanggang ma-simplify yan. At nung na-express na natin na sa single logarithm, doon pa lang natin siya in-evaluate. Ang ating sagot is 4. Sa susunod na solution natin para sa ating solution number 2, same problem. Evaluate the given logarithmic expression. Yan. Same problem, anak. So, ang gagawin natin dito, kada term tayo. Yan. Ang 32, in-express ko as 2 to the 5. Wherein kapareho yung base natin ng log at yung base ng exponent na 5 na 2, parehong 2. At ang 2 to the 5, 32 pa rin. So, ganyan yung step na ginawa ko, anak, no? Dito ang 64, na-express ko into exponential form, 2 to the 6. And so happen, yung 2 na base ng 6, kamukha lang ng base ng ating log. Next. Yung 16, ganun din ang ginawa natin, 2 to the 4th. Ang 8 is also 2 cube. Now, next move. Ang lahat ng exponent na nakikita natin, dadalhin natin sa simula ng bawat logarithm. Dito ko susulat ang 5. Dito ko naman susulat ang 6 sa unahan, yung 4 sa unahan, then yung 3 sa unahan. Ibang diskarte yan, anak, no? Pero pareho lang ang sagot na makukuha natin. Yan yung next move. 5 log 22 plus 6 log 22 minus 4 log 22 minus 3 log 22. Ano yung next move? Di ba sabi ko kanina, kapag pareho ang base at ang number, automatic 1 na lang yan. So 5 times 1, 1 na lang yan. Including this, also 1 na lang yan. And also this, 1 na rin yan. That's why 5 times 1 plus 6 times 1 minus 4 times 1 minus 3 times 1 ang ating sagot. 11 minus 7, 4 pa rin. Alin yung mas magandang gamitin, anak, sa palagay mo? Yung una o yung ngayon? Una po. Yung una. Okay, alin ba ang gusto mong piliin sa dalawang yan? Pareho na mga applicable yan, anak. Tatama pa rin yung sagot natin. Okay, proceed tayo sa ating next slide. Ngayon, kanina nag-solve for x tayo, di ba? Ngayon, iba naman ito. Pangmaramihan na. Yan. Equation na talaga siya. Diyan mo makikita ngayon kung bakit tinuruan mo na kita kanina kung paano pag-convert ng logarithmic form to exponential form and then vice versa. At kung bakit kailangan muna nating aralin yung mga batas kanina. Okay. The log of 32 to the base x plus log of 64 to the base x minus
Log of 16 to the base x minus log of 8 to the base x is equal to 4. Pwedeng i-add ang mga yan. Bakit? Kasi pare-pareho silang may base na x. Pwede mong i-express as single logarithm for as long as yung mga bases pareho. Malinaw ba, anak? Pero kung yan hindi pareho ng base, hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan pareho ng mga bases. Dahil pare-pareho naman sila ng mga bases, pwedeng express as a single logarithm. So ngayon, kailangan muna nating express as a single logarithm yung nasa left-hand side. At kung yan ay ating gagawin, ganyan lang siya kasimple. Bakit ang 32 sa taas? Paliwanag ko, no? Ang 32 isinulat sa taas kasi ang sign nito positive. Ang 64 sa taas kasi ang sign is positive. Ang 16 sa baba nakasulat kasi ang sign negative. Diretsuhin na natin, huwag na nating artiin yung diskusyon. Sa libro kasi inaarti pa eh, yan. Bakit sa baba? Kasi ang sign negative equals 4. And then what's next? Simplify muna natin yung nasa loob. 32 divided by 16 is 2. 64 divided by 8 is 8. Then 2 times 8 is 16. That is why ganyan yan. Log of 16 to the base x is equal to 4. Ano yung next move? Kailangan, anak, para masolve natin ang x, yung ginawa natin kanina, i-convert natin ang logarithmic form into exponential form. So napaka-importante pala nung ginagawa natin kanina na very basic. So i-convert ko yan into exponential form. X to the 4 is equal to 16. At dahil ang exponent natin is 4, kailangan makakita din tayo ng exponent na 4 sa right hand side. Na kung saan ang 16 hindi maapektuhan. Kapag yung number na yon ni-raise natin sa 4, 16 pa rin. At ito siya. X to the 4 is equal to 2 raised to 4. At dahil pareho na sila ng mga exponent at 2 to the 4 is 16 pa rin, pwede na tayong mag-conclude na ang value ng x is equal to 2. So ganyan lang ang simpleng solusyon o pag-aanap ng value ng x kapag logarithmic equation na ang ating given. Malinaw ba, anak? Malinaw, anak? So nakikita mo ngayon yung importance ng mga sinaunang ginawa natin kanina, kung paano ba ang pag-convert ng logarithmic to exponential and then vice versa. Now, next move tayo. Express as a single logarithm. Naalala mo yan, anak? Yung ibinigay mo sa akin sa messenger, yan. Explain ko sa iyo ng maigi, anak, no? 1/3 of ln of y plus 2 ln of y plus 4. Naka-bracket yan, no? Ito, naka-bracket yung buong ito eh. Ito, naka-bracket yan. Yung buong yan. Ngayon, kailangan i-simplify ko muna itong nasa loob. Ito muna kailangan kong simplify. Yan. Bago natin galawin yon. Ito, as it is muna yan. Ito muna ang ating unang gagalawin. At kung gagalawin ko yan, dapat ang 2, gawin ko munang exponent dito. That's why ang next move, ayan siya. Yung 2, naging exponent muna ng y plus 4. Pinalaw lang natin yung mga properties kanina. And anyway, yung 2, pwede ko namang ibalik doon. But in this case, kailangan kong gawing exponent ang 2 ng y plus 4. That's why we have this. Malinaw ba siya dyan? Hanggang dyan, anak. Malinaw ba? Malinaw? Opo. Okay, very good. Ngayon naman, ang next move. Kailangan nating express yung dalawang yan na naka-bracket as a single logarithm muna. Pabayaan mo muna yung 1/3 sa labas. Kailangan may simplify muna yung nasa inner. At dito, wag mo munang galawin. Stationary pa lang yan. So, gawin na natin, no? ln of y plus ln of the square of y plus 4. Parehong positive yan, anak. Positive, positive. So, ibig sabihin, susulat ko muna yung ln. And then, bracket. I-multiply ko lang yung dalawa. Y, then y plus 4,
then square. Single logarithm na lang yung nasa loob. Ito siya ngayon. Nagets mo siya, anak? Nagets mo ba? Hindi, sir. Ano? Hindi po. Ay, ito, anak. Okay, ulitin ko, no? I-separate ko siya, anak, no? I think kailangan ko munang i-erase yung nakasulat sa taas para klaro. Ito. Tingnan mo, anak, no? Magsusulat ako ng iba, ng ibang number. Halimbawa, ln 2 plus ln 3. Ang sagot dyan, anak, ln 2 times 3. Single logarithm na yan. E ano ba ang 2 times 3? ln 6. Pareho silang sa taas. I-multiply lang yung mga numbers. Ito sila. May express mo na sa single logarithm. Kaya lang, in this situation, ang mga number natin, algebraic expression y at saka y plus 4 na naka-square. Express natin na sa single logarithm, parehong sa taas yan kasi parehong positive. Kaya ito sila ngayon. Ito yung y. Ito naman yung isa. Pinagsama lang natin, multiply lang sa isang ln lang. O, malinaw na dyan? Nag-guess mo na siya dyan, anak? Apo. Parang ito din yan. Okay, proceed. Dahil single logarithm na yan, ang 1/3, anak, ang 1/3, ano, pwede kong dalhin ngayon dito sa loob ng y and y plus 4 square. I-write ko siya ng maigi, anak, no? Yan. Ganyan siya. Actually, ang tamang pagkakasulat pa nito, ganito, no? Para hindi kang malito. I-write ko yon. ln. Yan. Ganyan talaga yan eh. Y plus 4 raised to 2 raised to 1/3. Then minus ln of y minus 1. Hindi na kasya, no? Eh, yun na lang yung ano natin, yung nasa unahan. Alisin ko na to. Yan. Ito yun, anak. Ito yun. Eh, ang 1/3, no? 1 ito, di ba? 1. 1 times 1/3 is 1/3. 2 times 1/3 is 2/3. Yan. Multiply ko lang yan. Ito yan ngayon. Ito yung expression natin. Okay. Yung 1/3 kasi, dinala ko na doon. Kanina ang 1/3 nandito sa simula. Now, proceed. Bakit naging minus? Pwede ko na express sa single logarithm yan eh. Minus ito. Daling ko sa baba. Di ba kapag minus sa baba, sa taas wala ka ng problem eh. Ito, dadaling ko sa baba. Pwede na ngayon i-combine yung dalawa. O, tingnan mo maigi, anak. Malinaw ba siya dyan? Klaro ba? Yan ang tamang sagot dyan, anak. Lagyan natin ng bracket, no? Ayan, para mas magandang tingnan. Ayan. Ito, nak, yung buong yan, at saka ito sila. Express lang natin na sa single logarithm. Bakit sa baba ang y minus 1? Kasi minus ang sign. Bakit ang buong ito sa taas? Kasi positive ang sign. Ang tanda lang na ating tinitingnan lagi ay yung mga signs ng bawat term. Yun kasi ang makakatulong sa ating pagde-decide kung saan mo ba isusulat, kung numerator ba o denominator. Kung i-multiply mo ba o i-divide. Malinaw ba, anak? Bethany? Hello? Apo. So, question so far, wala kang tanong? Wala pa naman po. So, as of now, yan na muna ang na-discuss ko sa iyo regarding about logarithm. If you want me to discuss more about logarithm, pakisend mo ko nung lesson ninyo, ng notes ninyo para maka-reach din ako sa mga topics ninyo sa session ninyo ng teacher ninyo. Sige lang po. If ever po, kailan po? Ikaw, anak, next week pwede naman. Okay po. Next week. Okay, thank you, anak, and God bless.